Balikan natin ang ating talakayan kasama si Dr. Edna Co, Doctor of Public Administration ng UP Diliman. Ayan ma'am, kanina pa tayo nag-uusap dito pero may gusto akong balikan. Yung tungkol dun sa pinag-uusapan nyo, kayo rin ang in-interview tungkol sa political dynasty. Pero yung itong mga unopposed, ang dami kasi eh. Nakalimutan ko lang yung exact figure, pero napakaraming lugar at posisyon na unopposed. Wala ka man lang yung isang kalaban. What happens there? May threats ba? May intimidation ba? Nag-usap ba sila na, uy, huwag ka na lang, next time na ako. Next time. Para May walang deal. ka. Ibig sabihin, Ayun, may deal ba? Anong nangyayari dyan? Bakit may mga ganyan na unopposed? Ang pinakamalaking bilang na unopposed positions nasa Congress. Meron ding pailan-ilan dun sa ibang lower position. Pero ang significant number andun sa Congress eh. Ang tingin ko dyan, dahil ang election ay napakalaking activity na masyadong depende sa resources. Kung sino ang may resource, mahaba ang pisi na pwedeng gamitin sa kampanya, yung material support para manalo, andun yun sa isang tao or kandidato. Subalit, yung iba kaagad threatened na lumaban, di ba? Kasi, nako, hindi ko kayang tapatan. Yung isang komplikadong kampanya, kung ikukumpara dun sa kalaban na siguro mas may resources na gagamitin sa kampanya. Isa yun eh. So parang pwede siguro may ilang kandidato na qualified, mahusay, pero walang resources. So, walang resources enough to run a campaign. Pero Against against yung mahaba ang pisi, di ba? May makinarya. May makinarya. So, huwag ka na lang mag-aksaya ng panahon, ng salapi, ng resource. Pero Professor, merong alkalde sa Metro Manila na napatunayang hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Para although may pangalan siya, pero yung track record na yung nagdala sa kanya. Ibulong mo sa akin kung si... Oo. Okay, I have an idea. Alright, So, sana parang masundan kilala yung ko mga yun. ganito. Hindi ma-discourage, hindi ba? Yung mga talagang qualified at may kakayahan, kaya lang sabi nyo nga, kulang sa resources. Actually, tama yun. Ano? Maliban dun sa resource, yung mileage ng isang kandidato na track record niya, na pwedeng kilala siya, matunog na ang pangalan. So, hindi mo na kailangang gumastos ng malaki para makilala pa. Kasi yung mismong track record at yung kanyang kasaysayan sa politika, yun yung magtutulak para manalo ulit siya. So, yun yung isang factor doon. Pero, by and large, ilan lang ba yung politiko na ganon, no? Kesa dun sa may nanghahamon na mas merong resources, tapos yung posibleng gustong tumakbo, wala namang ganung sapat na nakakayanan financially para mag-run ng isang competition. Napag-usapan po yung willing and dealing, hindi ba? Tsaka yung negotiations among political opponents sa isang particular na lugar. Ano bang advantage at disadvantage na mag-usap na lang tayo, ikaw na lang sa susunod na termino, ako muna ngayon. Ano pong advantage noon? At meron bang disadvantage din yung ganitong pinag-uusapan na lang yung posisyon dun sa mga lokal na areas nila? Actually, napaka-antithetical niyan sa isang election na kung saan demokrasya yung gusto nating mensahe. No? Kaya tayo may election, pinauubayan natin sa mamamayan yung pagpili kung sinong mamumuno. Pero kung ang nag-uusap lang ay yung dalawang kandidato, medyo hindi siya masyadong democratic. Hindi talaga democratic. Ibig sabihin, pinag-usapan nyo na lang kung sino sa inyo ang mamumuno ngayon, tapos sa susunod, siya naman. Minsan naman, never-ending na yung ganong klaseng cycle. Ano? So, kailan magkakaroon ng demokrasya na kung saan yung boses ng mga tao, at yun yung esensya ng election So, talagang... kumbaga, di ba namamatay ang election pagka ganyan ang sitwasyon? Hindi ba? Oo. That's So, right. not democratic, di ba? At ito rin yung esensya ng political dynasty. Kasi nagpapalit-palitan, pero ang esensya ng eleksyon ay yung papiliin ang mamamayan kung sino yung gusto nila at
Pero- kung sinong gustong pumwesto dito. Paano kung walang mapagpilian? At yan yung nangyayari because of everything that you've explained. No, ma'am? Oo. At saka, ang nagsasuffer, mamamayan. Yung taong-bayan. Kung wala ka ng pagpipilian, di ba? Pero in the end, dapat ma-realize ng mga taong bayan na sila ang may power, hindi ho ba? Oo. Sila yung may kapangyarihan para mabago yung kanilang buhay, mabago yung kanilang political It's landscape. either that or ang sisisihin mo ay yung gumagawa nito. Yung mga politiko na nagwi-will and deal para forever nang nasa pwesto siya at ang buong angkan niya. Nako, talagang chicken and egg. Ano bang simula? Di ba? Saan ba tayo Pero magtatapos? yun yung kontra sa election eh. Kasi yung esensya ng election, Correct. papiliin ang mamamayan, di ba? Pero dito sa sitwasyon na to, parang no choice. Ano?